Meron po tayong isang mainit na balita dito na gumugulo ngayon dito sa mundo ng crypto. Ito po ay isang bagong panukalang batas sa Amerika na tinatawag pong Genius Stablecoin Act. At ito ay nasa huling yugto ng pag-aproba or approval. Kung ito ay pumasa, magiging malaking hakbang ito sa regulasyon ng mga stablecoin, hindi lamang po sa Amerika, kundi sa buong mundo. Pero ano nga bang ibig sabihin ng batas na ito? Pabor ba ito sa mga crypto users? O isa na naman itong hadlang sa kalayaan ng technology? Kaya sa video na ito ay himay-himayin natin ang buong detalye ng Genius Stable Act, kung sino ang mga sumusuporta rito, sino ang tumututol, at ano ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Aren, ang source po ng balitang ito ay ang CoinGate. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po muna ang Genius Stable Act. Para po ito sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ito. Yan, ang Genius Stable Act ay isang panukalang batas na layuning maglatag ng malinaw at saka konkretong patakaran para sa paggamit, paggawa at regulasyon ng stablecoins. Ang mga stablecoins ay klase ng cryptocurrency na nakatali o nakadikit sa halaga ng mga fiat money gaya po ng US dollar. Kaya mas stable po ang presyo nito kumpara kay Bitcoin o kay Ethereum na kilala sa biglaang pagtaas at pagbagsak nito. Ngayon, tinuturing po ng US Senate ang batas na ito bilang isang critical move upang manatiling competitive ang Amerika sa global crypto market. Kung maipasa po ito, lilipat na po sa House of Representatives para sa final na deliberation. Ngayon ay bakit ngayon lang ito inaaksyonan ng Senado? Matagal nang usap-usapan ang pangangailangan ng regulasyon sa stablecoins. Pero ngayon lang ito napilitan ng Senado dahil na rin sa pressure mula sa mabilis na pag-usbong ng crypto innovation. Ayon po kay Senator Bill Hagerty, kung hindi kikilos ngayon ang Amerika, baka maagawan pa sila ng ibang bansa sa larangan ng stablecoin innovation. Yan, sabi niya na kung walang malinaw na batas, ang mga innovator ay lilipat sa ibang bansa. At dahil sa kahinaan ng dollar ngayon sa global stage, ang Genius Act ay maaring maging sagip ng kanilang ekonomiya. Ngayon ay sino naman ang mga sumusuporta sa batas na ito? Marami ang umaasang maipapasa ang Genius Act. Kabilang dito ang ilang mga senador, crypto leaders at mga business analyst. Isa sa kanila ay si Ginoong Ron Hammond mula sa kilalang crypto trading firm na Wintermute. Ayon sa kanya ay positibo ang pag-usad ng batas at tila bumabaliktad na ang posisyon ng ilang Democrat senators na dating tutol sa ganitong mga panukala. Si Bezel Aitan Revive, CEO po ng Lionsgate, ay nagsabi rin na kahit hindi ito perpekto, ito ay isang magandang simula. Mas mainam raw ito kaysa sa kasalukuyang kawalan ng batas para sa mga stablecoins. Ngayon ay sino naman po ang tutol sa batas na ito at bakit? Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang mga kritiko. Isa sa pinaka-vocal na tutol dito ay si Senator Elizabeth Warren, isang kilalang kritiko ng crypto. Yan, at meron po tayong content kanina kung saan ay napag-usapan po natin yung kanyang pahayag. Ayon po sa kanya ay delikado raw ito para sa privacy at security ng publiko. Pwede raw kasing gamitin ang stablecoins para mag-track ng mga pagbili ng tao at baka gamitin ito ng mga malalaking tech companies gaya ni Ginoong Elon Musk at saka Jeff Bezos para kontrolin ang market. Si Senator Josh Hawley naman mula sa Missouri ay tumawag sa batas na tinawag na ang batas na ito ay giveaway or parang pabor lang sa mga malalaking kumpanya. Para sa kanya ay wala raw sapat na kontrol ang bill para pigilan ang pagsasamantala ng mga big tech. Ngayon ay ano na po ang posibilidad kapag naipasa ang Genius Act?
Kapag tuluyan pong naipasa ang batas na ito, magkakaroon po ng mas malinaw na guidelines kung paano pwedeng gumawa at gumamit ng stablecoins sa Amerika. Magiging mas legal at protektado ang mga investors. Pwede rin itong magbukas ng pinto para sa mga institutional investors at traditional banks na gustong pumasok sa crypto. Pero kasabay nito, may posibilidad din ng sobrang regulasyon. Baka tumaas po ang mga requirements para makapag-launch ng stablecoins at baka hindi na kayang makipagsabayan ng maliliit na project sa mga higanting tech companies. Ngayon ay paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Yan, bilang mga Pinoy crypto users, lalo na yung mga gumagamit ng stablecoins gaya ni USDT or si USDC, malaking epekto po ito sa atin. Kapag naging regulated po at saka transparent ang stable coin ecosystem sa Amerika, mas tataas ang tiwala ng buong mundo sa paggamit ng mga ito. Posibleng magbunga ito ng mas mabilis at mas secure na transaction, lalo na sa mga gumagamit ng stablecoin bilang remittance o pangbayad sa international platforms. Pero sa kabilang banda, kung magiging sobrang higpit ang regulasyon, baka tumaas ang transaction fees o kaya ay lumiit ang options natin. At syempre, kung ang epekto nito ay para lamang sa mga malalaking kumpanya, baka ang maliliit na developers mula sa Asia o Latin America, kasama na tayo, ay baka ma-left behind or mapag-iwanan. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang Genius Stablecoin Act ay isang double-edged sword. Oo, kailangan po talaga ng malinaw na regulasyon para sa stablecoins. Hindi na ito bago. Ginagamit na ito ng milyong-milyong tao araw-araw. Kailangan natin ng seguridad, ng transparency at ng accountability. Pero dapat hindi ito gamitin bilang excuse para pigilan ang innovation o kontrolin ng iilan ang teknolohiya. Dapat balansehin po ang proteksyon at saka innovation dahil kapag naging masyadong mahigpit, mapipigilan nito ang natural na pag-usbong ng technology na siyang nagbibigay ng pag-asa sa mga bansang gaya natin. Kaya, ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.